Hello po sa inyo, Sir Van. Pagbati na rin sa lahat ng kamalikmatan natin. Ibabahagi ko lang ang aking karanasan noong ako ay nasa China pa. Tawagin niyo na lang akong Josie. Nangyari ang karanasan ko noong ako ay 25 anyos pa. Nakapag-apply kasi ako sa isang agency dito sa Pinas. Nagkataon na naghahanap daw ng worker ang isang factory sa China. Dahil malaki-laki ang sahod, naisipan kong subukan. Sa kabutihang palad ay agad din naman akong natanggap. Napakasaya ko pa nga noon kasi yun ang una kong trabaho sa abroad. After ng isang linggo, matapos asikasuhin ang lahat ng dadalhin, lumipad na rin ako kasabay ng iba pang natanggap papunta sa China. Pagdating namin doon, hindi naman factory ang binagsakan namin, kundi isang nightclub. Isang scam ang nangyari sa amin. Kaya ang ginawa ko, tumakas ako sa humahawak sa amin. Mag-isa akong nag-apply sa ibang agency sa China. Sa ilang araw kong paggagala, natanggap ako bilang kasambahay. Yun na ang naisipan kong kunin na trabaho para kahit papano, libre ang pagkain at libre din ang pagtira. Una pa lang, alam ko na agad na may something sa pamilya ng boss ko. Palagi silang masama kong makatingin. Yung anak naman nila na binata ay parang isip bata. Nakakatakot kung makatingin. Nang mapaliwanag na sa akin lahat ng dapat kong gawin, pinagsimulan na rin ako noong araw din na nag-apply ako. Kahit papaano ay nakahinga ako ng maayos kasi may maipapadala na ako sa pamilya ko dito sa Pinas. Unang gabi ay hindi agad ako pinatulog ng anak ng boss ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Lau. May sarili akong kwarto, Sir Van. Double deck pa nga yun. Noong gabing matutulog na ako, panay ang silip ni Lau sa pintuan. Tinitingnan niya ako at yung ngiti niya ay nakakapanayo ng balahibo. Hindi ko alam kung anong problema niya, pero dahil nga palagay ko ay may problema siya sa pag-iisip, hinayaan ko na lang siya na ganon. Lumipas pa ang mga araw. Napapadalas ang pag-alis ng mag-asawang Lee at Shin. Naiiwan na lang kaming dalawa ni Lau sa bahay. Minsan habang nagwawalis ako, nakita ko si Lau na kumakain sa kusina nila. Hindi ko na sana siya papansinin. Ang kaso bigla niya akong tinawag. Pinalapit niya ako kaya sumunod naman ako. Inalok niya ako na kumain. Tumanggi ako kahit hindi ko pa nakikita kung anong kinakain niya. Pero pinipilit ako ni Lau. Hanggang sa inilahad na niya sa akin kung ano ang nasa mangkok niya. Nang pagmasdan kong mabuti, napansin ko na para bang may maliit na kamay doon sa mangkok. Marunong naman ako ng language nila, kaya tinanong ko siya kung ano yon. Tumatawa pa si Lau na sinabi niya sa akin na yun daw ay isang fetus. Akala ko nung una ay nagbibiro lang siya o baka gawa-gawa lang niya since may psychological problem nga siya. Bumalik na lang ako sa paglilinis. Sa tuwing susulyapan ko ng tingin si Lau, nandidiri ako kasi yung sarsa ng kinakain niya ay tumutulo pa mula sa bibig niya. Napapailing na lang ako. Isang madaling araw nang magising ako, narinig ko kasi na dumating sila Sir Lee at Ma'am Shin. Napasilip lang naman ako sa pintuan ng kwarto ko na bahagyang nakabukas. Nakita ko na parang may mga dalang plastik ang mag-asawa. Palagay ko karne ang laman ng mga yon, pero hindi ko sigurado nun. Mula naman kasi nang dumating ako doon, never akong nakapasok sa kusina nila. Hanggang bungad lang. Pinagbabawalan kasi ako ng mag-asawa na pumasok doon. Kinaumagahan, maaga na namang umalis ang mag-asawa. Wala rin akong alam kung ano ang trabaho nila. Pero pinapasahod naman nila ako ng tama. Isang beses dahil sa pagka-boring, naisipan kong pumasok sa kusina. Wala naman sila sa sala nung mga oras na yon, kaya alam kong walang makakakita sa akin. Binitawan ko sandali ang hawak kong vacuum cleaner. Dahan-dahan akong pumasok ng kusina. Medyo namangha pa nga ako kasi ang linis-linis, makintab at mabango. Isa-isa kong pinagbubuksan ang bawat cabinet sa ibaba ng lababo. Nang makarating ako sa dulo,
ay may napansin akong mahabang kahon. Malamig yun kaya alam kong may yelo na nakalagay sa loob. Dahan-dahan kong inangat ang takip ng kahon. Noong una ay hindi ko pa maaninag kung ano ang nandon. Pero nang ilapit ko ang mukha ko, doon ko na nakita kung ano ang nakalagay sa loob ng malalaking garapon. Nanayo ang mga balahibo ko at agad akong kinabahan. Sinara ko agad ang kahon. Noong mga sandaling yun ay sigurado na talaga ako kung ano yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Mga fetus ang nandoon. Lalabas na sana ako ng kusina, pero nakasalubong ko si Lau. Bigla niya akong hinarang. Tapos tinulak niya ako pabalik sa harapan ng kahon. Tapos binuksan niya ulit. Kumuha siya ng isang garapon at pilit niyang binibigay sa akin. Hawak-hawak niya ang kamay ko kaya hindi ako makapalag. Mga ilang sandali lang ay biglang dumating ng bahay si Ma'am Shin. Nakita niyang hinaharas ako ni Lau kaya agad siyang lumapit. Nagulat ako sa ginawa ng amo kong babae. Pinagpapalo niya ng sapatos sa mukha ang anak niya. Tapos ako naman, sinigawan niya na pumunta sa loob ng kwarto ko. Kinagabihan din noon, kinausap ako ng mag-asawa. Sinabi ko na lang na pinilit ako ni Lau na pumasok ng kusina. Naniwala naman silang dalawa, kaya binugbog nila pareho ang lalaki. Medyo nakonsensya ako sa pagsisinungaling ko, pero wala akong magagawa. Kailangan kong gawin yon, kasi palagay ko kapag nalaman nila na nakita ko ang lihim nila, baka hindi na ako makauwi ng buhay sa Pilipinas. Sa takot ko, palihim akong umalis sa kanila. Hindi na ako nagdalawang isip dahil wala naman din akong pinirmahan na kontrata. Hindi ko alam kung bakit sila kumakain ng fetus. Pero palagay ko, yung mga fetus na yon ay ang mga sanggol na pinalaglag dahil sa patakaran nilang one-child policy. Mula noon ay hindi na talaga ako nagpunta ng China. Mas pinili ko na lang dito sa Pinas maghirap kaysa mamatay sa takot sa ibang bansa na gaya ng China. Ayun lang po, Sir Van. Thank you po and God bless. Tawagin niyo na lang akong Sir Van. Pagbati po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Isa-share ko lang ang experience ko noong nagtrabaho ako sa Tokyo, Japan. Year 2005 ay natanggap ako sa inaplayan ko at agad akong pinalipad ng agency sa Japan. Ang trabaho ko doon ay teacher. Nagtuturo ako ng wikang Ingles sa mga Hapon na gusto talagang matuto. Mababait naman ang mga Hapon. Pero may mangilan-ngilan lang talaga na weirdo. Gaya na lang ng kasama ko sa apartment. Tawagin na lang natin siyang Yuri. Malaki ang apartment. Palagay ko ay lalagpas sa 15 ang kwarto doon. Mayroon ding tambayan sa gilid at may garden. Pero ang mas napansin ko doon, si Yuri na madalas na nakatambay sa balon. Kung minsan nga pag uuwi ako ng madaling araw, napagkakamalan ko si Yuri na white lady. Kapag kakausapin ko naman siya, tumitingin lang siya sa akin. Ni isang salita ay walang lumalabas sa bibig niya. Napapangisin na lang ako kapag ganun ang nangyayari. Nang mag-isang buwan na ako doon, nagtataka ako kasi bigla ko na lang hindi nakikita si Yuri. Hindi ko rin naman alam kung anong room number niya, kaya hindi ko alam kung papaano ko siya kakausapin. Ewan ko ba, Sir Van? Every time na makikita ko kasi siya, parang kailangan ko talaga siyang kaibiganin. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa nakikita kong lagi siyang mag-isa o talagang may something sa kanya. Nagtanong ako sa ilang boarders doon sa apartment kung nasaan na ba si Yuri. Nagtataka lang sila sa akin kasi wala naman daw silang kilalang Yuri. Kahit na ilarawan ko sa kanila yung itsura ni Yuri, hindi pa rin nila matandaan. Kaya nang makakuha ako ng pagkakataon para makausap naman yung landlady, tinanong ko siya tungkol kay Yuri. Bigla niya akong iniwasan. Sa halip, ibang topic ang inopen niya. Nahalata ako na parang ayaw niyang pag-usapan ang bagay na yon, kaya hindi ko siya kinulit pa. Lumipas pa ang maraming araw at gabi. Mas naging busy ako sa pagtuturo. Pansamantala ko nang nakalimutan si Yuri.
Isang beses na naman, umuwi ako ng hating gabi. As in, wala na talagang tao sa lansangan. Kahit kasi nasa Tokyo kami, yung community na kinaroroonan ko ay kakaunti lang ang tao. Napadaan ako sa isang convenience store. Hindi ko alam kung totoo ba yung nakita ko o namalikmata lang. Napansin ko kasi si Yuri sa loob, pero nang pumasok ako, wala na siya doon. Napailing na lang ako at naglakad papunta sa apartment. Pagpasok ko sa gate, napatingin agad ako sa balon. May nakita akong nakaupo doon na babae. Pero kahit nakatalikod siya, alam ko agad na hindi yun si Yuri. Naglakas loob akong tanungin yung babaeng mahaba ang buhok at nakasuot ng kulay puti. Nang humarap ang babae, ay napamura ako sa nakita ko. Sobrang puti ng mukha niya. Yung mga mata naman niya ay namumula. Ilang sandali pa ay bigla na lang siyang natumba. Nakita ko na lang na gumagapang na siya palapit sa akin. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Tumakbo na ako paalis. Pumunta agad ako sa kwarto at nagsara ng pinto. Sumilip ako sa bintana ko kung saan tanaw ang balon. Nakita ko pa rin doon ang babae na nakaupo. Agad kong sinarado ang bintana nang bigla siyang tumingala sa akin. Noong mga sandaling yon, Sir Van, sobrang nangingilabot po talaga ang sistema ko. Tayong-tayo ang mga balahibo ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi pa doon nagtatapos ang lahat, Sir Van. Habang nasa loob ako ng kwarto ko, nakakarinig ako ng iyak ng isang babae. Malakas ang pakiramdam ko na nanggagaling yun sa babae sa balon. Kinaumagahan ay maaga akong nagising kahit na 4:00 na ako nakatulog. Buti na lang ay wala akong pasok noong araw na yon. Kaya kahit papaano ay makakapagpahinga ako. Paglabas ko ng room ko, may kumausap sa akin na magkasintahang Japanese. Akala ko nung una ay makikipagkaibigan lang sila. Pero nang nasa convenience store na kami, bigla nilang inopen ang tungkol kay Yuri. Medyo natuwa naman ako kasi sa wakas may balita na rin sa kanya. Pero iba ang inaasahan ko sa bagay na malalaman ko nung umagang yon. Ang sabi ng lalaki sa akin, kapatid niya raw si Yuri. Si Yuri daw ay parang naposes ng isang demonyo. Kaya kahit daw patay na si Yuri, ay nagpapakita pa rin sa akin. Sabi naman ng babae, yung nakita ko raw na babaeng mahaba ang buhok ay hindi raw si Yuri. Si Harana daw yon. Ang babaeng hinulog ni Yuri sa balon ng dahil sa selos. Sa madaling sabi, pinatay pala ni Yuri ang babaeng nagpapakita sa akin. Dagdag pa ng magkasintahan, pagkatapos daw malunod ni Harana, parang biglang sumasamba na sa demonyo si Yuri. Makailang araw nga lang daw, natagpuan na lang na wala ng buhay si Yuri. Wala namang sugat, wala rin namang nakitang sakit sa kanya. Hindi matukoy kung anong kinamatay. Pero may hinala raw sila na may kinalaman ang mga kakaibang kinikilos ni Yuri. Hindi rin naman nila masabing nagpakamatay dahil nakahiga lang si Yuri ng matagpuan. Pinayuhan ako ng magkasintahan na lumipat. Kapag tumagal daw kasi, aakalain na ng multong si Harana na ako si Yuri dahil sa mismong kwarto ko, doon din pala nangungupahan noon. Kaya ang ginawa ko ay sinunod ko na lang ang sinabi nila. Ganon din naman ang sinabi sa akin ng ibang boarders. Buti na lang talaga, nakatagpo ako ng mga Hapon na may concern sa akin kahit Pinoy ako. Pag alis ko doon ay hindi na ako nakaramdam pa ng kababalaghan. Siguro kaya din nagpapakita sa akin ng babaeng si Harana ay dahil gusto niya rin humingi ng tulong mula sa akin. Hello po, Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong Angeline. Isa po akong OFW dito sa US. Nagtatrabaho ako bilang isang nurse sa kilalang hospital sa Amerika na kung saan ay hindi ko na lang po sasabihin kung ano. Wala akong permanenteng ospital na pinapasukan. Pero itong last na pinasukan ko ang mas tumagal ako. Dito na rin ako huminto at nagdesisyon na umuwi na lang ng Pinas. Ganito po kasi ang nangyari. Isa ako sa mga nurse na naka-assign sa isang mayamang negosyante na matanda na. May sakit sa baga ang pasyente.
Dahil yayamanin nga itong pasyente, bilang lang sa daliri ang mga pwedeng pumasok sa loob. Ang duty ko doon ay 3:00 ng madaling araw. Ako ang nagche-check ng status ng pasyente. Sanay naman ako, kaya kahit na mag-isa na lang ako, walang problema sa akin. Habang naglalakad ako papunta sa room ng VIP patient, may natanaw akong nakaitim na lalaki na pumasok doon. Dali-dali akong tumakbo para pigilan sana ang lalaki. Pagdating ko doon, agad kong tinulak ang pinto. Bumungad sa akin ang bantay ng patient na babae na sa pagkakaalam ko ay anak yata. Tinanong ko siya kung may pumasok bang lalaki na nakaitim na mahaba ang suot. Nagtataka lang yung babae sa sinabi ko. Umiling lang siya. Pag-check ko ng buong room, kaming 3 lang ang nasa loob. Napapailing na lang ako. Uminom na lang ako ng kape sa pag-aakalang dala lang yun ng antok. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ako ulit. May ihahatid lang sana akong gamot ng pasyente. Habang nasa hallway pa lang ako, natatanaw ko nang may tao sa labas ng pinto ng pasyente ko. Napahinto ako dahil yun ang lalaking nakaitim. Nakasombrero pa nga ng bilog. Dahan-dahan akong naglakad ulit palapit doon. "Who are you? What can I do for you, sir?" Tanong ko pa sa lalaki sa pag-aakalang normal siyang tao. Nang humarap siya sa akin, ay napaiba na lang ako ng direksyon ng tingin. Nagtayuan agad ang balahibo ko. Maniwala man kayo o hindi, Sir Van, pero wala po siyang mukha. Mga ilang segundo nang ibalik ko ang tingin sa kanya, ay wala na siya sa harapan ko. Hindi ko alam kung saan siya napunta. Ang alam ko lang nung mga sandaling yon ay may masamang mangyayari. Pagpasok ko sa room, ay chinek ko ulit ang pasyente. Nakahinga ako ng maluwag nang malamang okay naman siya. Pagkatapos ng duty ko, kinausap ko yung na katrabaho ko. Nagtanong ako sa kanya tungkol sa naranasan ko. Ang sabi niya sa akin, ang nakita ko ay baka raw sundo ng pasyente. Kadalasan nagpapakita ang mga ganon sa mga taong pagod at wala pang tulog. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang sinasabi niya, pero hindi ko maikakaila na kinilabutan din naman ako. May nap-room kami sa ospital at doon na muna ako nagpalipas ng oras. Mga bandang 5:00 na yata ng mga sandaling yon. Habang nagpapaantok ako sa double deck, napansin ko na may nakatayo sa ulunan ko. May matangkad kasing anino. Agad naman akong napalingon, pero wala naman akong nakita. Napahawak na lang ako sa dibdib ko, sabay hinga ng malalim. Ipipikit ko na sana ulit ang mga mata ko, nang biglang may maaninag naman akong nakatayo sa may pintuan. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun ang lalaking nakatayo din sa labas ng pinto ng pasyente namin. Sa takot ko ay napatakip na lang ako ng unan. Kinabahan ako nung time na yon, Sir Van. Pakiramdam ko ay mamamatay na rin ako, kaya ako sinusundo. Napa-sign of the cross na lang ako. Hindi ko alam kung papaano siya nawala, pero pagsilip ko, mag-isa na lang ako sa nap room. Sa takot na magpakita ulit ang misteryosong lalaki, hindi na ako natulog doon. Nagdesisyon na lang ako na umuwi sa tinutuluyan kong apartment. Kinagabihan, nang pumasok ako ulit, nakakaramdam na ako ng kakaiba. Habang nandoon pa lang ako sa nap room namin kasama ang iba pa, hindi ko maintindihan yung pakiramdam na para akong kinakabahan. Pinilit ko na lang alisin yun sa utak ko dahil time na ng duty ko. Unang punta ko sa pasyente ay 12:00. Napakatahimik ng hallway ng mga oras na yon. Pagpasok ko sa kwarto ng pasyente namin, nandun yung lalaking nakaitim na walang mukha. Para siyang nakatingin doon sa pasyente namin. Nanginig agad ang kamay ko nang makita ko yon. Kinabahan pa ako lalo nang makita akong biglang nag-flatline yung pasyente. Mabilis akong lumabas ng kwarto at tinawag ko ang doktor. Nang makabalik na kami, ay tuluyan nang nawalan ng pulso ang pasyente. Pero hindi kami huminto na i-revive siya. Habang ginagawa nga po namin yon, nasa gilid lang yung lalaking nakaitim. Hindi ko alam kung bakit ako lang yung nakakakita. After ng ilang pagpump, ay wala na kaming nagawa. Tuluyan nang nawala ang pasyente. Pero ang pinagtataka namin ay yung anak ng pasyente na yung babae.
Bigla na lang kasi siyang hindi gumagalaw. Nakadilat siya pero hindi naman nagsasalita. Pag-check namin ng pulso ay wala na kaming maramdaman. Maya-maya pa, nakita ko na lang yung misteryosong nakaitim na lumapit sa babae. Hindi ko na nakita kung anong nangyari, Sir Van, kasi bigla na lang namatay ang ilaw sa loob. Basta pagbalik ng liwanag, nakita na lang namin yung babae na parang natuyot. Wala kahit sino sa mga doktor ang makapagsabi ng sakit ng babae. Sa nangyaring yon, ay ilang araw at gabi akong hindi makatulog. Kapag pipikit kasi ako ay parang pumapasok sa panaginip ko ang misteryosong lalaki. Nawala lang yun na magpa-check up na ako sa isang psychiatrist. Hanggang ngayon, Sir Van, hindi ko pa rin malaman kung ano ba talaga ang lalaking yon. Pero thankful ako kasi mula nang malipat ako ng hospital ay hindi ko na siya ulit nakita. Langis. Detector daw para sa mga aswang. Kapag kumukulo ito, tiyak daw na may aswang sa paligid. Tinatawanan ko lang yung kwento ng mama ko tungkol sa langis na yan. Panahon na ng mga millennial, uso pa ba ang mga aswang? Mas mahirap na nga raw malaman ngayon kung aswang ang isang tao dahil marunong na silang makisalamuha. Hindi na ako sumasagot kapag sinimulan niya na kaming pangaralan. Naririndi rin minsan ang misis ko, lalo na't buntis ito. Medyo mainitin ang ulo. Kabuhanan na kasi niya nun sa susunod na buwan. Ako nga pala si Danilo at ang misis ko naman ay si Vivian. Subscribers niyo po kami at umaasa akong mababasa niyo itong kwento ko sa channel niyo. Salamat, Boss Van. Dahil sa kakulitan ng mama ko, ay napilitan akong sumama sa asawa kong buntis na magbakasyon sa bahay ng mga magulang niya sa isang probinsya. Doon na daw itong manganganak. Hindi na raw niya kaya ang kawirduhan ni mama. Namumuhay na raw kami sa modernong panahon at masyado namang mapamahiin at mapaniwala si mama sa mga lumang kasabihan. Ang daming bawal pag andon kami sa poder niya. Madalas tuloy kaming mag-away ni misis dahil sinasabi kong sundin na lang si mama para walang gulo. Pero hindi daw siya sanay na pinagbabawalan. Lumaki kasi si Viv sa poder ng tiyahe niya sa syudad. Kaya hindi talaga ito naniniwala sa mga ganong bagay. Medyo naawa naman ako noon nang iwan namin si mama. Sila na lang ng kapatid kong babae ang naiwan sa bahay. Para naman hindi lalong sumama ang loob nito, ay lihim kong tinanggap ang binigay nitong mga pangontra daw sa masasamang elemento. Mahilig mamili si mama ng mga pangontra na yan sa kaibigan niyang manggagamot at sa mga tribong nagbebenta sa palengke. Mas mabuti na raw ang nag-iingat. Wala naman daw mawawala kung maniniwala kami sa mga pangontrang yon. Tinanggap ko na lang para wala ng diskusyon. Inilagay ko sa bulsa ko yung maliit na botelya ng langis at binalot ko naman ng kapirasong tela yung mga halamang gamot at kung ano-ano pang pinadala ni mamang pangontra. Inipit ko yun sa gitna ng mga damit namin na nasa bag. Hindi alam ni Vivian. Habang nasa bus kami at pauwi sa probinsya ng asawa ko, ay tahimik lang kami. Alam niyang labag sa loob ko na iwan si na mama. Ako na lang kasi ang inaasahan nila dahil wala na si papa. Nakaidlip ako nun saglit nang biglang huminto yung bus. Napahawak naman sa tiyan niya si Vivian. Malaki na ang umbok nun at halata na masyado, lalo na kapag nakaupo siya. Binilinan ako ni mama na bago umalis ay takpan ko daw ng itim na tela ang tiyan ni Vivian. Ang tigas din kasi ng ulo nito. Itim na damit ang pinapasot sa kanya ni mama, pero sa pang-iinis ay puti ang sinuot nito. Marahang ipinatong ko sa tiyan niya ang dala kong itim na balabal, pero naramdaman niya ito at tiningnan niya ako ng masama. Sige na, paunawa ko sa kanya. Napairap lang siya at di naman na inalis ang balabal. Nang huminto ang bus sa may kainan, ay saglit akong bumaba. Bumili lang ako noon ng makakain namin ni Mrs. Nagulat pa ako nang may nakaupo na sa tapat namin. Bakante kasi yon pagbaba ko. Panay pa ang sulyap ng mga ito sa asawa ko. Napansin ko yun nung papakyat pa lang ako sa bus. Hanggang sa makalapit ako ay hindi maalis ang tingin ng mga ito sa tiyan ni Vivian.
Pinausog ko si Vivian malapit sa bintana. Ayaw pa naman niya sa pwestong yon dahil nalulula daw siyang tumingin sa labas kapag tumatakbo na ang bus. Hinila ko na lang pasara ang kortina para hindi niya makita ang labas. Iniabot ko na sa kanya yung nabili kong pagkain. Pinilit ko rin nung matakpan siya sa mga mata ng mag-asawa dahil nakasilip pa rin ang mga ito kay Vivian. Hinarap ko sila noon at tinanong kung may kailangan ba sila. Sabay naman silang umiling at umiwas ng tingin. Nang makababa na kami noon ng bayan, saka ko palang naalala na may langis pala ako sa bulsa. Dinukot ko ito at gano'n na lang ang pagtataka ko dahil basa na ang bulsa ko, pati ang supot na pinagsidlan ko ng botelya. Sasabihin ko sana kay Vivian pero nagmamadali na itong sumakay ng jeep. Nagulat pa ako noon dahil pagsakay ko ng jeep ay nandun na rin ang mag-asawa at nakaharap pa ang mga ito sa inupuan ni Vivian. Ang sama na ng kutob ko noon, lalo na at may nangyari sa langis na pinabaon ni Mama. Buti na lang at wala pang nakakasakay noon sa tabi ng driver. Pinilit ko talaga si Vivian na lumapit kami sa harap kahit medyo hirap na siyang kumilos. Inalalayan ko na lang siya para makasakay. Medyo kinakabahan na ako noon. Pagkasakay ay agad kong tinek si Mama at sumulyap ako noon sa salamin para tingnan ang mag-asawa. Hindi ko inaasahang magtatama ang tingin namin ng lalaki. Ang sama ng titig nito sa amin sa salamin. Agad akong umiwas ng tingin. Ang tagal pang mag-reply no ni Mama. Tinanong ko kasi siya tungkol sa langis na umapaw. Lihim ko pang inilabas no ng langis. Hindi siya literal na kumukulo. Pero ang nakakapagtaka, umaapaw ito sa botelya. Napatingin pa nun sa akin si Vivian at agad niyang sinabing itago ko daw yon. Agad ko naman itong isinilid sa maliit na bag na dala ko. Nang makababa na kami sa kanila, ay sakay pa rin ng jeep ang mag-asawa. Grabe ang tingin ng mga ito sa amin ng lingunin ko. Para na kami nitong lalamunin ng buo. Pagdating sa bahay ni na Vivian, ay sinalubong kami ng mga magulang niya. Masayang masaya ang mga ito. Pero napansin siguro nila na ang tahimik ko lang. Di kasi mawala sa isip ko ang mag-asawang nakasakayan namin. Medyo nagulat pa ako nang tumunog ang cellphone ko. Si Mama ang tumatawag. Tinanong agad nito kung anong nangyari sa langis na pinabaon niya. Sinabi kong umapaw yun nang bumaba kami ng bus at umaapaw pa rin habang nasa jeep kami. Palatak na sinabi nitong, "Nako, nasundan kayo ng aswang." Kung dati ay tinatawanan ko lang kapag nagsasabi ng ganito si Mama, pero ngayon ay di ko man lang magawang magsalita sa sobrang kaba. Nasaksihan ko kasi ang pag-apaw ng langis, kaya alam kong hindi biro ang sinasabi ni Mama. Sinabi ni Mama na ikwento ko sa mga biyanan ko ang tungkol sa langis. Sigurado daw na may alam din ang mga ito. Hindi ko noon pinaalam kay Vivian na kinausap ko si Nanay, Mama niya, tungkol sa langis. Nakita ko talaga ang pamumutla ni Nanay. Agad pinalaga nito si Tatay ng dahon ng bayabas. Ipapaligo raw kay Vivian. Nagpausok din nun si Tatay ng goma. Hindi ko inaasahang mas malala pa pala ang mga magulang ni Vivian kaysa kay Mama. Ano na lang kaya ang magiging reaksyon niya sa lahat ng ito? Natatawa ako kapag naaalala ko ang itsura nun ni Vivian na hindi maipinta. Pero wala siyang nagawa nun kina Nanay at Tatay. Napilitan siyang maligo ng pinakulo ang dahon ng bayabas. Tiis din siya sa matapang na amoy ng goma. Pero ang di talaga niya sinunod nun ay ang magsuot ng itim na damit. Sinabihan din siya nung wag nang lumabas ng bahay. Pero doon pa rin ito natambay sa sala sa labas. Kinagabihan noon, nang matutulog na kami, ay naging balisa ang pakiramdam ni Vivian. Ang likot nito sa higaan. Tinanong ko siya kung napano ba siya. Maalinsangan daw. Maya-maya po nun ay dumadaing na siya na masakit ang tiyan niya. Manganganak na daw siya. Pero alanganin pa yon dahil hindi pa niya kabuwanan. Pero namimilipit na siya sa sakit. Natatarantang tinawag ko nun si Nanay nang may marinig akong mahihinang huni mula sa labas ng bahay. Nag-iingay na rin nun ang aso nila. Nagtaka pa ako nun nang makasalubong ko si Tatay na nagmamadaling lumabas ng bahay. May dala-dala itong mahabang bagay na nung huli ko na nalaman na buntot pala yun ng pagi. Galit na bumuboyayaw nun si Tatay.
Si nanay naman ay saboy ng asin sa paligid. Ang mahirap lang talaga sa lugar nila Vivian ay layo-layo talaga ang mga kapitbahay nila. Nang balikan ko nun sa silid si Vivian, ay nakatalunggo ito sa gilid ng kama. Sinabihan ako ni nanay nun na haplusan ko daw ng langis ang tiyan ni Vivian at wag na wag ko daw itong iiwan. Narinig ko nun ang pagaspas ng ibon na nanggaling sa may bintana namin at bigla na lang umalulong ulit nun ang nakakakilabot ang aso ni na Vivian. Sunod nun ay narinig ko na lang parang may tumatakbo sa bubong. Akala ko pa nga nung una ay pusa, pero ang bigat ng mga yabag nito. Umiiyak na nun sa pinagsamang takot at paghilab ng tiyan si Vivian. Patuloy pa rin daw na parang hinahalukay ang tiyan niya. Narinig ko na may nagdatingan ng kapitbahay sa labas. Mga kaibigan pala yun ni tatay na kasamahan niya sa uma. May mga dalang itak at naglibot sila sa buong paligid. Medyo tumahimik na nun. Pero dinugo si Vivian at kailangan namin siyang dalhin sa ospital. Buti na lang at naagapan ang pinagbubuntis niya. Kinabukasan po nun ay bumalik kami ng lungsod kina mama. Natakot na nun si Vivian na baka balikan pa ulit ng dalawang nilalang na yon. Salamat na lang din sa langis ni mama na proteksyonan nun ang pinagbubuntis ni Vivian. Hanggang dito na lang po, Sir Van. Thank you. Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Ako po pala si Janine. Nasa huling taon na po ako ngayon sa kolehiyo. Nagkaroon lang ako ng oras na maisulat ito dahil wala kaming pasok. Madalas po akong makinig sa channel nyo at nagugustuhan ko po yung mga true stories na nilalahad nyo. Kaya naisipan ko po na ikwento din sa inyo yung karanasan ko noong bata pa ako. Hindi ko po maalala lahat ang nangyari kaya nagpakwento po ako kay mama. Ipinanganak po ako sa Bulacan pero taga Visayas po sina mama at papa. Si mama ay taga Antique at taga Iloilo naman si papa. Buwan no ng Mayo, nang magpasya silang magbakasyon kami sa lugar ni na mama at dadaan na lang kami sa Iloilo kapag pauwi na. Nasa grade 6 po ako noon. Tandang-tanda ako kasi kakagraduate ko lang noon. Hinandaan pa ako noon ni na lola pagdating namin. Sobrang daming tao po nung dumating kami. Birthday din kasi yon ng kapatid ni mama na lalaki, si Tito Ralph. Ang dami nitong barkadang nandoon. Isinabay na rin yung handa nito sa graduation party ko. Halos lahat ng kapitbahay at kaibigan ng pamilya ni na mama ay nandoon. Naalala ko pa noon na nilapitan ako ng isang babae at binate. Agad akong hinila noon ni lola palayo dito. Kilala naman yun ni na mama. Pero parang kulang daw ito sa pag-iisip, kaya di gaanong pinapansin. Napansin daw ni mama noon na biglang nabalisa si lola. Nakita din niyang inabutan ng isang plastic yung babaeng bumati sa akin at pinaalis na. Pero parang ayaw pa nitong umalis. Nakalingon pa ito sa akin at panay ngisi. Pinatalikod ako ni lola at inaya muna sa loob ng silid. Paglabas ko noon ay hindi ko na makita yung babae. Baka umalis na dahil binigyan naman ito ng pagkain. Kinagabihan po noon ay tuloy pa rin ang kasiyahan ng barkada ni Tito. Niyaya naman akong mamasyal ng mga pinsan ko sa plaza. Pinaalam na daw nila ako kay mama at pumayag naman ito. Pero hindi pala alam ni lola. Naalala ko noon nang malapit na kami sa plaza ay nakita ko yung babaeng bumati sa akin at tumawid ng kalsada. Mukhang sinadya talaga nitong salubungin kami. Nakita ng mga pinsan ko na makakasalubong namin ito, kaya hinila nila ako palayo dito. Nakita daw ng isang pinsan ko na ang sama daw ng tingin nito sa amin. Nanlilisik daw ang mga mata nito at di daw kami nilulubayan ng tingin. Ako ang pinakabata sa aming magpipinsan na nandun, kaya grabe daw ang ginawa nilang pagprotekta sa akin noon. Nagtataka lang daw sila noon dahil iniiwas na nga daw nila ako dun sa babae. Ay andoon na naman daw ito sa unahan ng dadaanan namin. Hindi na daw kami nun tumuloy at umuwi na. Pero ganoon na lang daw ang gulat at takot nun ng mga pinsan ko nang makitang nasa labas na ng bakuran namin ng babae at mukhang hinihintay daw kami. 16 lang ang pinakamatanda sa amin noon
Kung tutuusin ay bata pa ito. Kaya gusto man daw nila akong protektahan noon, ay natatakot din sila para sa mga sarili nila. Galit na galit daw kasi ang itsura ng babae. Kaya nagsitakbuhan na sila papasok ng bahay at naiwan ako. Ang naalala ko noon ay iyak ako ng iyak at nakita ko na lang sina mama at lola na lumapit sa akin. Wala na raw yung babae sa labas. Nilagnat daw ako noon ng mataas at nagsimula na daw akong magsuka at magreklamong sobrang sakit ng tiyan ko. Iyak na ako ng iyak noon, lalo na nang makita akong nakatingin sa akin yung babae. Kasama ito ni na mama na nakatingin sa akin. Kaso nakakatakot ang itsura nito, lalo na at pinamumulagatan ako nito ng mga mata niya. Nagtaka ako kung bakit hinahayaan lang ito ni na lola. Sabi ni na mama ay kinukumbulsyon daw ako noon at nagsisisigaw daw ako na parang takot na takot. Sobrang sakit din ng tiyan ko na hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Tumitirik na rin daw ang mga mata ko noon. Galit na galit daw si lola noon. Pinahinto niya si na tito sa pag-inom. Inutusan niya itong papuntahin doon yung babae. Mukhang dinali daw ako ng usog nito. Hila-hila noon ni na tito at ng mga kaibigan niya yung babae. Medyo nag-alangan pa ito nang makita si lola. Nagmamadali daw siyang hinila ni lola sa silid ko. Inutusan daw nitong lawayan ng babae ang tiyan ko. Ayaw pa daw sana nito. Galit daw ito sa amin dahil iniwasan namin siya. Pero hinarangan siya ni na tito at sinabing ipapapulis. Kaya tumalima na daw ito. Ilang minuto lang daw noon at tumigil na ako sa kakadaing. Pinainom na lang ako ng gamot sa lagnat at nakatulog na daw ako ng maayos. Pero simula noon ay madalas ko na mapanaginipan yung babae kahit nang bumalik na kami ng Bulacan. Parang nakikita ko pa rin ito kahit saan. Ilang linggo din nang makabalik kami nang pinatingnan ako ni mama sa manggagamot. Madalas daw kasi noon na napapansin niyang natutulala ako at parang takot na takot. Hindi ko na po alam yung nangyayari sa akin. Ang sabi daw nung manggagamot ay pinag-initan daw talaga ako ng babae at gusto daw ako nitong makuha. May itinapal itong dahon sa tiyan ko at umusal ito ng maikling dalangin. May ibinigay din itong maliit na tela na may lamang bala at kung anong halamang ugat. Pangontra daw yon. Magpausok din daw kami ng insenso tuwing maggagabi at magtabi daw ako ng rosaryo. Madami siyang pinagawa nun na hindi ko na gaanong maalala. Simula naman po noon ay medyo umayos na ang pakiramdam ko at di ko na nakikita pang muli yung babae. Before pandemic ay nagbakasyon kami doon at nabalitaan kong pinasok na yata sa mental yung babae. Nananakit daw kasi ito. Ayun lang po, Sir Van. Salamat po at God bless. Hi Sir Van ng Malikmata Channel. Ako si Irene, isang store owner. Tuwing tanghali ay nagawian na naming mag-asawa ang makinig ng katatakutan. Parehas kasi kaming mahilig sa horror. At minsan habang naghahanap ako sa YouTube, ay nakita ko ang channel nyo. Kaya nagtanong ako sa inyo kung paano makapagpadala ng kwento. Salamat at tinanggap nyo itong kwento ng karanasan naming magkapatid. Noong minsang nagbakasyon kami sa lugar ng kamag-anak namin, sa probinsya ng Dumaguete. Nasa high school na ako noon at yung kapatid ko naman ay nasa grade 4 nang tambangan kami ng isang manananggal. Hindi po siya literal na hati ang katawan. May pakpak siya katulad ng sa paniki at napakalaki noon. Hindi ko makakalimutan noon nang sumama kaming magkapatid na maghatid sa pinsan ko ng gabi sa bahay nila. Kasama namin noon ang mga pinsan namin na si Kuya Benjo at Ate Bebeng. Magkapatid sila at doon din sila nakatira kay Lola. Yung hinatid namin ay pinsan din naming nakabukod ng tirahan. Namasyal lang siya doon sa bahay ni Lola dahil dumating nga kami. Ang lugar ni na Lola ay malapit lang naman sa bayan. Kaso may madadaanan ka pang palayan at maliit na sapa. At dahil sabik kami nun sa gala, kahit ayaw kaming payagang lumabas ng gabi ay sumama pa rin kami. Nang pabalik na kami, ay nagpaiwan si Ate Bebeng sa bahay ng pinsan ko. Kaya 3 na lang kami. Nang bigla namang nagsabi itong si Kuya Benjo
na may nakalimutan sa bahay ng pinsan ko. Nasa kalagitnaan na kami noon ng palayan. Sabi namin ay sasama kami sa kanya, pero sabi niya ay maghintay na lang daw kami at mabilis lang siya. Bumalik kami noon sa dulo ng palayan at sumilong sa isang puno ng mangga. Doon namin hinintay si Kuya Benjo. Medyo ng mga oras na yun ay kinikilabutan na kami. Parang may bigla kasing dumapo sa puno ng mangga, pero takot naman akong tingalain yon. Hawak-hawak ko yung flashlight. Nakatutok lang ito sa may palayan. Maya-maya nun ay naggalawan na ang mga sanga ng puno. Nakarinig na rin kami nun ng parang umaangil. Napakapit sa akin nun ng kapatid ko. Ako naman ay halos mapaihina sa takot. Tatakbo na sana kami nun pabalik sa bahay ng pinsan ko nang bigla na lang may humarang sa amin. Isang napakalaking pakpak at ganoon na lang ang hiyaw ko nang makita ang itsura nito. Sobrang kulubot ng balat nito sa mukha at nangingintab ito sa itim. Ganon din ang balat nito. Ayoko na pong isipin ang itsura nito dahil kinikilabutan pa rin ako. Napasigaw na lang ako noon ng kuya na akala ko ay maririnig niya. Pero parang wala ngang boses na lumabas sa lalamunan ko. Hindi rin kami noon makatakbo dahil nakaharang ito. Nang biglang marinig kong may nagmura, si Kuya Benjo na pala yon. Sa isang iglap ay nakaalis agad yung aswang na yon. Umiiyak akong yumakap nun sa pinsan ko habang hila-hila ko si Ivy, kapatid ko. Nagtataka ako kung bakit wala man lang itong reaksyon. Ni hindi ito umiyak, sumigaw o umatungal. Basta tahimik lang ito. Pinasa na siya nun ni Kuya nang mapansing hindi ito kumikibo. Grabe naman ang kapit ko nun sa braso ni Kuya Benjo. Pagdating sa bahay, ay agad nagsumbong nun si Kuya na tinambangan kami ng manananggal. Iyak nang iyak nun si Mama nang makita si Ivy na nakatulala. Nasyak pala ang kapatid ko. Matagal ding gamutan ang nangyari bago bumalik ang sigla niya. Sa ngayon ay hindi siya pwedeng gulatin o papanoorin ng mga nakakatakot. Bigla na lang kasi siyang nai-stack up. Minsan nga nang ginulat siya ng kaklase niya ay hindi siya nakakilos. Parang estatwa lang siyang nakatayo at nakatitig sa kawalan. Grabe ang kaba ng guro niya noon. Kinabukasan noon ay pinuntahan ni na Mama at Lola ang isang matandang kakilala niya. Nangunguha ito ng gulay na talbos sa palayan. Pinagsabihan daw talaga siya noon ni Lola na kapag hindi daw gumaling si Ivy ay susunugin niya ang tirahan nito. Yun pala ang aswang na tumambang sa amin. Hindi raw niya alam na apo kami ni Lola na kaibigan niya. Ginastusan din talaga ni na Mama ng psychologist noon ang pagpapagaling ng kapatid ko. Ako naman ay masyado nang matatakotin kapag mag-isa lang ako. Ilang gabi din akong di pinatulog noon dahil palagi kong napapanaginipan at nagsisigaw na lang ako bigla. Grabe ang naranasan naming yon. Hinding-hindi na ako nung sumama muli nang magbakasyon si na Mama. Namatay na kasi si Lola eh. Nagpaiwan kami noon ni Ivy sa kapatid ni Papa. Hanggang dito na lang po at sana mailahad niyo po ito sa channel niyo. Maraming salamat.